Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong very crucial intersection of Philippine law. This is regarding the very broad powers and the limitations on the powers of the Ombudsman. While Ayan na po, sabi ko sa'yo, Ombudsman meron kang limitation ng powers. Makinig ka dito kaya Attorney Bueno, lolo ko to Ayan. Napaka-complex nitong sitwasyon na to at pag-uusapan natin ito at ibibigay ko sa inyo yung breakdown ng usaping ito. Alam naman nating lahat na ang Ombudsman ay merong very broad constitutional powers, but these powers are not absolute. May limitation po yung power na yan. The Ombudsman is tasked with the investigation and prosecution of public officials, lalong-lalo na yung mga public officials with salary grade 27 pataas, covered dyan ng Ombudsman. So they can investigate these public officials, including the impeachable officials. They can investigate and then recommend the prosecution of these public officials na for serious misconduct, for violation of the law, or graft and corruption, yung mga plunder na yan, betrayal of public trust. Yan ay pwede nilang investigahan and then prosecute, file a case with the Sandigan Bayan. So, but sabi ko nga kanina, itong powers na to are not absolute and there are certain limitations when the impeachment trial has already started. Alam nyo, the primary source of these limitations is actually specified in the Constitution itself. And dito to, makikita nyo to sa ilalim ng Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, na kung saan sinasabi niya na ang impeachment process ay exclusive sa Senate Impeachment Court. So ibig sabihin, once the impeachment proceedings are initiated by the House of Representatives, ay yung kapangyarihan ng Ombudsman to investigate and to prosecute the public officials for the same offenses are effectively suspended. Kita mo malinaw na malinaw. Kapag may impeachment, hindi mo pwedeng ikumpara to kay Risa at kay Gordon Parmali at saka yung kay Risa. Kasi nga po, kapag may impeachment, suspended ang power ng Ombudsman. Hirap ba intindihin yun? Mahirap ba intindihin nyo? Napakalinaw. Nandiyan pa yan Base po sa Constitution, ayon kay Attorney Bueno, including to the Constitution, when there is an impeachment complaint or impeachment trial, the power of Ombudsman will be in limit. Okay? That's in the Constitution. The Ombudsman have the limited power or suspended, okay? It's not complete, but it is rather a temporary suspension or limitation on the power. Temporary suspension. Yung impeachment complaint laban sa isang public official. And in this case, kay Vice President Sara Duterte. Ito pong Ombudsman ay medyo maglalaylo at tatabi muna sandali. Lalong-lalo na kung yung kanilang iniimbestigahan ay may kinalaman o yung paksa ng reklamo na isinampa sa Ombudsman ay parehong paksa doon sa reklamong isinampa ng House of Representatives doon sa Senate Impeachment Court. Like for instance, yung complaint na isinampa sa Ombudsman against the Vice President is for plunder o kaya graft and corruption as provided for under Republic Act 3019, the anti-graft law. At meron din betrayal of public trust. Yung mga misconduct or mga constitutional grounds used in the complaint filed with the Ombudsman are the same offenses filed with the Impeachment Court. Yan ay pansamantalang mabibigyan ng limitasyon ang power ng Ombudsman to proceed with the investigation and filing and recommendation of the filing of the case against the Vice President. Ano po ba ang dahilan? Bakit yan ay pinipigilan na mag-proceed ang Ombudsman sa investigation and filing of the case with the Ombudsman? Kaya na sa kadahilan ng kapag nagpatuloy po ang Ombudsman sa pagsasampa ng reklamo laban sa Vice Presidente, yan po ay posibleng mag-create ng conflict at it may also affect the integrity of the impeachment process. Kita mo? Kasi nga ganun po yun Hindi, kaya nga binigyan lang siya ng kopya, hindi niya sinabing i-file. Pwede mong i-file yan siguro kapag walang impeachment. Oo, yung sinasabi mong, ano pa silbi ko? Pwede yon, kaso hindi mo nakita, hindi mo yata alam, or ewan ko kung alam ni Ombudsman to, matalino raw to
may impeachment. So, pag nag-imbestiga kayo, mape-preempt or magkakaroon ng apekto ito sa impeachment trial. Dahil mag-aano sa'yo, magre-report sa'yo yung mga ganito-ganito. Oh, tapos, maaaring makita mo yung nilalaman na ng impeachment trial. Na which is, pwede naman, after impeachment, mag-file ka. Diba? Yun ang sinasabi ng konstitusyon. May suspended ang power mo kapag may impeachment. Kaya wag mo kukumpara yung kay Gordon tsaka yung kay Risa. Hinahan ito eh. Could also lead to duplication of investigation. And then that might lead to the compromise. Magkakaroon ng compromise yan regarding the integrity of the impeachment trial. So, pansamantala, no, kapag ang paksa ng impeachment complaint ay parehos halos doon sa reklamong isinampa sa ombudsman, ang ombudsman ay pinag-uutusan or inuutusan ng ating saligang batas na tumabi ka muna nang wag naman ma-compromise ang impeachment trial na isinasagawa doon sa ating Senate Impeachment Court. Yes. Kasi pag ikaw ay nagpatuloy, magkakaroon ng parallel at duplication of investigation at posibleng mag-create ng conflict yan, whether magkaroon ng acquittal or magkaroon ng conviction, magkikreate yan ng conflict at makukompromise yung integrity of the impeachment trial. So, upang maiwasan ang pag-resulta sa conflict, sa kompromiso, sa iba pang mga bagay na maaaring malagay sa alanganin ng integridad ng ating Senado Impeachment Court, ay pansamantala dapat tumabi-tabi muna ang ombudsman. Pero yung mga reklamo na wala namang kaugnayan doon sa isinampang reklamo na impeachment complaint sa ating Senate Impeachment Court ay pwede naman, no, pahintulutan na magpatuloy ang ombudsman sa investigasyon at pagsasampa ng reklamo sa Sandigan Bayan laban sa Vice Presidente kung ito ay hindi konektado at hindi the same constitutional grounds na ginamit doon sa impeachment complaint na sinasagawa at under trial dyan sa Senate Impeachment Court. Pero kung ito ay may kaugnayan doon sa impeachment complaint, ay ang ating pong ombudsman ay pansamantalang tumatabi at ang kanyang powers ay nalilimitahan at dahil na nga sa kautusan ng ating saligang batas. Yan malinaw yan suspended pero pinupursige ni ombudsman para bida-bida siya at sasabing bago siya magtapos may trabaho siya. Jocelyn Falcasantos, thank you. Tama, Imam Channel pa rin. In short, wag kang epal-epal. Maepal ka masyado, Ombudsman Martires. Okay, so ano ba ang rationale dito? Kasi ang rationale dito is to ensure the orderly and efficient conduct of the impeachment proceedings. Kasi nga itong ating Senado ay may exclusive power to hear and decide the impeachment complaint. Now, once the impeachment complaint has already been transmitted to the Senate Impeachment Court, the Ombudsman is now advised to set aside the complaint against the Vice President that has direct connection with the impeachment complaint, subject of the impeachment trial in the Senate Impeachment Court. So, pero let us be clear, ito po ay applicable lamang doon sa mga reklamong isinampa sa ombudsman na konektado at the same yung constitutional grounds na ginamit sa impeachment complaint na kasalukuyang nakasampa at under trial sa ating Senate Impeachment Court. So, maliwanag yan So, kaya may mga napanood kasi tayo mga vlog na parang tinatanong nila bakit si ombudsman parang ang kupad-kupad kumilos. Ang tagal-tagal nang may nagsampa ng reklamo dyan sa kanyang opisina pero hanggang ngayon parang nagkakaroon ng dilly-dally, nagkakaroon ng delaying tactics yata dyan sa ombudsman at bakit hindi kumikilos. So yan po ang dahilan dyan. Makupad talaga. Makupad talaga, hindi talaga kumikilos. Kung kailang hindi siya kailangan, doon lumabas. Ay yan ay nakasaad po sa ating sa legal batas na hindi pwedeng magkaroon ng sabay, parallel, investigation ang ating pong ombudsman at ang ating pong Senado. Kaya mo hindi pwedeng maging parallel or sabay, yung parallel. Alam mo ba, mga parallel lines, no? Ang galing, no? Mapapakinabangan mo talaga yung pinag-aaralan natin, no? Parallel lines. Ano pa ba yung mga klase ng lines? Yeah?
Hindi pwedeng parallel o sabay kasi nga magkakaroon ng apekto ito sa impeachment trial. Kasi nga sa impeachment trial ilalabas na lahat ng dokumento at ito namang ombudsman kung manghihingi ka ng iyong sariling investigasyon, maaari makaapekto sa impeachment trial. Napaka-basic eh. Ang primary consideration dapat dito at binibigyan ng prioridad yung impeachment trial at hindi yung investigasyon sa ombudsman, no? Kapag pareho naman yung reklamo o kaya direktang konektado do sa impeachment complaint upang maiwasan ang compromise, upang maiwasan na maapektuhan ang integridad ng impeachment proceedings, si ombudsman, no, for delikadesa and according to what the Constitution mandates, titigil yan, no, sa kanyang investigation and prosecution of the Vice President for violation of the Graft and Corrupt Practices Act, yung Special Law of Plunder at yung betrayal of public trust na parehong-pareho doon sa reklamong isinampa sa opisina niya at doon sa reklamong isinampa din ng House of Representatives sa Senate Impeachment Court. Okay? Oh, yan po ang sinabi ni Attorney Bueno yung sinasabi kanina ng ating magaling na ombudsman na anong gusto nyo? Trabaho namin yun eh. Kiniliti nyo kami, hindi ako kikilos. Hindi ka dapat talaga kumilos kung may impeachment. Booking ang ombudsman. Ganoon naman po kasi gusto niya gawin eh. Sagipin si Sara. 'Di ba? Sagipin si Sara Duterte. Ngayon, kung magpupurso itong kaso, ang mangyayari po niyan, pag hiningan niya ng pahayag, iimbestigahan nila. Tapos, ang i-convict niya po, if ever may convict, ay yung mababa. Ligtas na naman po yung nasa taas, yung malaking isda. Katulad po ng Parmali, ang nakonvict lang po yung mababa. Hindi po si Bongo, hindi si Digong, hindi si Michael Yang. Ganun po. Ganun po yun. Kaya wag kayo magpapaniwala kay ombudsman. Nalipungatan lang yan. Natutulog, kiniliti daw.